Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to simplify rational algebraic expression. So magpipresent po ako ng different examples from easy, average hanggang difficult. So ipapaliwanag ko po sa inyo step by step kung paano po yan i-simplify itong rational algebraic expressions na ito. Okay, so let's start with number 1 example, 3x cubed divided by 12x squared. So paano nga po ba i-simplify itong rational algebraic expression na ito? So ito lang po ay simple. Okay, so una pong gagawin natin para di tayo malito, ihiwalay po natin yung numerical coefficient na part at yung kanyang variable. So gawin po natin dito po sa baba. So ihiwalay po natin yung 3 over 12 kasi pareho pong numerical coefficient, 3 over 12. And then yung variable part magiging x cubed divided by x squared. So, the same lang po yan. Okay, para lang po tayo hindi malito. Next po ay i-reduce natin yung fraction part o yung number. I-reduce natin sa lowest term. Pag pwedeng i-divide, i-divide natin. Pag hindi, i-reduce natin. So, anong common factor ng 3 and 12? Ang common factor po ay 3. So, you're going to divide 3. Ano po? Sa numerator at denominator. Yan po ay magiging 1/4. So, paano po naging 1/4? So, ang common factor po ay 3. So, 3 divided by 3, 1. At 12 divided by 3, 4. Kaya, yung 3/12, pag ni-reduce, maging 1/4. At ito pong part ng variable part, ay i-divide po natin yung x cubed sa x squared. So, paano po ba i-divide kapag variable? Ima-minus lang po yung ating exponent ng variable since pareho pong x squared yan. So, ika-cancel po natin yan. Kapag po tinanggal natin yung x squared at tinanggal din natin yung x squared sa numerator, para balance pong x squared ang mawawala, may matitira pong isang x sa numerator kasi x cube po siya. So yan po ay magiging x. Okay, so this become, pag multiply natin, siyempre, ang denominator po ng x dito ay 1. Sa multiplication, multiply mo yung numerator. 1 times x is equal to 1x over yung denominator na 4. Okay, so ang denominator po ng x dito ay 1, kahit i-multiply po ninyo, 4 times 1 is equal to 4. So 1x over 4, or pwede pong tanggalin yung 1 na numerical coefficient. Understood po kasi kapag ganito, may numerical coefficient na 1. So magiging x over 4. So ito po yung simplified form ng given rational algebraic expression na ito. Okay, so how about this number 2 example? X squared minus 9 over x minus 3. So in this case, paano po natin yan i-reduce to lowest term? Ano po? So ang gagawin lang po natin dyan ay magpa-factor po tayo. So yung ating pong denominator x minus 3, hindi na po pwedeng i-factor yan. Pero yung x squared minus 9, pwede pa pong i-factor yan. So paano po gawin? Paano po i-factor yung numerator? Ganito lang po yon. So yung x squared minus 9, since x squared may factors na x times x, okay, lagay po natin x times x, at ito pong 9, may factors po yan na, ano po, 3 times 3. Pero ito po ay negative 9, kaya ang factors po niya ay isang negative 3 at isang positive 3. Ano po? Okay, so positive 3 plus at yung negative 3 naman ay magiging minus. So ito na po yung kanyang factors. Paano po ba? Ito po yung isang factor niya, x plus 3, at yung pangalawang factor po niya ay x minus 3. So lagay po natin sa taas. Yan, x plus 3 times x minus 3. Ito po yung factors ng x squared minus 9. Okay. So, and then, i-copy lang po natin itong x minus 3 kasi hindi na po pwedeng i-factor. So, notice here sa ating algebraic expression, meron po tayong x minus 3 sa numerator, may x minus 3 sa denominator. At ito po ay naka-factor. Ibig sabihin, pwede pong i-cancel itong part na ito. Okay, ano po? So, i-cancel natin dyan. So, ang matitira po dyan sa numerator ay yung x plus 3. At yung x plus 3, hindi na po pwedeng i-simplify ito. Okay, take note, marami nagkakamali kapag ganito ang given, dinidivide po nila yung 9 and 3, 9 divided by 3. No, that is wrong po yan. Okay po. Okay, hindi po ganoon yung process. Kailangan i-factor po ng maayos ito. And then, ika-cancel po natin yung parehong binomial. Kagaya po itong x minus 3 times x minus 3. Okay, so how about this number 3 example? 6m minus 3n all over 2m minus n. So, kung papag-aralan natin yung ating rational algebraic expression, unahin natin itong numerator, 2m minus n. Okay, may common factor po ba ang 2m and n? Wala po. So, ibig sabihin,
hindi factorable ang 2m minus n. Sa numerator po, 6m minus 3n. May common factor po ba ang first term at second term? Mayroon po. Yung 6 at 3 ay may common factor. Ano po? Ano po yung pwedeng i-divide sa 3 na pwede ring i-divide sa 6? Yun po ay 3. So, 3 divided by 3 is 1, 6 divided by 3 is 2. So, ibig sabihin, pwedeng i-factor yung numerator. Okay, so gawin po natin. Diyan ko po muna yung denominator na 2m minus 1. Factor po natin yung numerator, 6m minus 3n. Okay, so ang common factor po ng 6 at 3 ay 3 din lang. Okay, and then, para makuha natin yung isang factor aside from 3, kasi yung 3 po yung common factor ng 6m at 3n, ay i-divide po natin itong 3 dito sa dalawang terms. So, divide by 3 din sa isa pang term. Then, if you divide, 6 divided by 3 is 2. Ano po? 2. Then, yung m na variable. So, 2m yan. Okay? Then, minus, kasi minus po yan. I-divide din po natin yung 3 divided by 3 ay 1. Then, yung variable na n. So, in this case, 1n or just n na lang. So, ito na po yung factors ng 6m minus 3n. 3 times 2m minus n. So, ito po yung ilalagay natin na factor sa dito sa numerator. So, lagay po natin yan. So, bakit po sinabing factors? Kasi po yung 3 ay yung operation multiplication po dito sa 2m minus n. Notice here that 2m minus n denominator, 2m minus n sa numerator. So, ibig sabihin, pwede pong i-cancel yan. So, if you're going to cancel, ang matitira na lang po sa numerator ay yung ito pong 3 na ito. Okay. So, ang simplified form ng rational expression na ito ay 3. Okay, so about this number 4 example, a cubed over 3a squared plus a. So in this case, yung ating pong numerator ay a cubed, meaning to say, ang factors po niyan ay a times a times a. Okay, so madali lang po i-factor yan. Pero itong ating pong denominator, 3a squared plus a. Okay, pwede po bang i-factor ito? Pwede po. Kasi yung first term may a, yung second term may a din. So 3a squared plus a. So ibig sabihin, factorable yan. Okay, so doon po natin sa numerator yung a cubed. Ipa-factor po natin itong denominator. So again, ito po ay may a squared, ito po ay may a. So dalawang a, isang a, kukunin po natin yung pinakamababang number ng a. So isang a po dito. So ang isang factor po natin ay isang a. Ano po? Okay, so then gawa po tayo ng close and open parenthesis. Ito na po yung unang factor natin a kasi ito na po yung pinakamababang a or exponent sa dalawang term. Okay, or terms. So since a yung ating common factor, i-divide natin to both terms. Okay. So here, 3 divided by 1, ang numerical coefficient ng a dito ay 1. 3 divided by 1 is equal to 3. And then ito pong a squared, since division po yan, isang a sa denominator, dalawang a sa numerator. So subtract lang po natin. 2 minus 1 ay equal to 1. Kaya yan po ay a. Then plus, ito namang pong a na yan, what is a divided by a? Yan po ay 1. So, bakit po 1? Any number divided by itself is always equal to 1. Kaya a divided by a is equal to 1. So, ito na po yung kanyang factors, a at 3a plus 1. Lagay po natin dito sa denominator. Okay? And then, ano po yung gagawin natin? Ano po yung may kakancel natin? Walang pareho. Take note, ito po ay a, monomial po, at yung factor po dito ay a. So, pwede pong i-cancel dito. Ano po? So, ano pong gagawin natin dyan? I-minus lang po natin yung exponent ng a na 3 dito at yung exponent ng a na 1 dito sa denominator. So, what is 3 minus 1? Okay, 2 na lang po ang matitira sa numerator. So, a squared all over, ito pong 3a plus 1. Okay. So, in this case, hindi na po pwedeng i-simplify itong rational algebraic expression na ito. Ito na po yung kanyang simplified form. Okay, so about this number 5 example, 6a squared plus 2a over 3a plus 1. Okay. Notice here na yung ating pong numerator, 6a squared plus 2a, pareho pong may common factor. Ano po? May common factor po sila. Yung 6 at 2, meron po silang common. Ano po? So, pwede pong 2. Kasi yung 2, pwedeng i-divide sa 2 at yung 6 pwedeng i-divide sa 2.
At sa variable, a squared and a. So may common po sila dito sa a squared and a. Pero ito pong ating denominator, 3a plus 1, ano po yung pagkakapareho? Ano po yung common factor ng 3a and 1? Wala po. So ang pwede lang pong i-factor ay ito pong ating numerator. So gawin po natin, dito po muna natin yung ating denominator na 3a plus 1. So i-factor po natin yung 6a squared plus 2a. So again, ano po yung common factor sa number muna? 6 and 2. Ang common factor po dyan ay 2. Okay? Then sa variable, a squared and a. So ito po ay may dalawang a kasi a squared may isang a. So ang kukunin po natin yung pinakamababa. Ito pong isang a dito. Okay, so another, yan, a. So ibig sabihin, ang ating pong common factor between 6a squared and 2a ay 2a po ang common factor. Ano po? So ito na po yung unang factor natin. Kunin natin yung pangalawang factor. So i-divide lang po natin yung 2a na ito dito sa ating dalawang term. So divide by 2a, divide by 2a. And then divide po natin. What is 6 divided by 2? Yan po ay 3. At ito pong a squared minus a. Bakit? A squared divided by a. So isusubtract lang po yung exponent. 2 minus 1 is equal to 1 kapag yan po ay dinivide natin. Then plus, again, 2a divided by 2a. A number divided by itself always equal to 1. Ano po? Kasi yung 2a, numerator, 2a, denominator. Parehong-pareho po sila. Kaya yan po ay 1. So ito na po yung factors ng numerator. So yan po ay 2a and 3a plus 1 ang factors. Notice here, 3a plus 1 denominator, may 3a plus 1 sa numerator na factor. So ibig sabihin, pwede po yan i-cancel yung 3a plus 1 pareho. So ang matitira po dito sa numerator ay ito pong 2a. So yung 2a po na yan na po yung simplified form. Okay, so about this number 6 question, x squared plus 3x minus 10 over x squared. So in this case, ililib ko po na inyong activity. So pakisagutan po. O, try nyo pong i-post at sagutan and then comment po ninyo sa comment box yung inyong sagot. Or pwede pong i-check, ilalagay ko po sa last ng video na ito yung answer dito sa number 6 question. Okay, so bago mo i-check yung iyong sagot, kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung simplified form ng number 6 problem or rational algebraic expression. Ang simplified form po niya ay x plus 5.